Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Yes, may God bless you in Jesus' name. Thank you, Lord. Please take your seats. So, thank you, Jesus. Tanan nga blessings sa protection gid. Magsiling kita ya protection, hindi siya cliche lang daw balang-balang. Kay ang Diyos ga-protect gid sa aton. Kay magwa ka lang sa buong grabe ang aksidente. Sa aton ang Diyos ga-protect gid, pero dapat kinanglan aware kita sa aton palibot. No? Kinanglan gamiton dagit aton senses para hindi kita siling galakat ng balang na daw wala animo. So ang Diyos kitagaan kita sa senses, ang utok para gamito natin. So thank you, Jesus. Ano itong seminar ni Brother RJ? Sa Sikatuna? Muna to? So tayo natin. Thank you, Lord. So March, April. So subong last Sunday of March. So grabe ang 26 tapos ng first quarter. So thank you, Lord, sa first quarter. Second quarter naman na. Kapasalamat kami sa mga young people, although duta lang grabe ang praising service kalawin. Grabe ang Diyos nag-aura sa aton nga kabuhi kanisa sila ni Sister Angel, Sister Jean, sa Kamingawan. Grabe, nababayan ko na lang na sila. Thank you, Jesus. Kaya na po mabulig, hindi man pwedeng ads tamintras. Kita lang yapon pala. So kada isa kinanglan kamubuyan makamulang. Kaya hindi kita mag-grow, hindi kita magtamo kung kasalig lang kita yapon sa isa lang or sa leader. Like Sister Jermaine, grabe no? Gina-bless. At kita ulit siya sa una sa pagsubig people sa talisay. Alin na niya siya mo, ipusip-pusip mo lang. Balik na magagano na. So, thank you man kay sa in her own way lang, faithful. So, ang Diyos nag-bless git sa kanisa sa atin, no? So, salamat Lord sa tanang na blessings every week. Nagpapasalamat kita sa blessing, sa protection, sa iyang provision. So, ibigla daw kahapos magpasalamat sa Diyos sa mga blessings nga makita tagid sa aton nga mga mata. No? Magkaabot gid sa kabuhi, ang klaro gid nga blessing, mga kaayuhan nga katabo sa aton nga kabuhi. Kahapos lang pasalamatan ang mga prayers na ginasabat gid according sa gusto ta. Kung ginahatag sa Diyos ang opportunities nga ginapangayo tagin. So, diba? Kahapos mag-worship ka namin, mag-worship. Pero what about ang mga butang na hindi natin makita? Kaya ang tao nga daan, human nature to see is to believe. So nung kakatabo kung hindi ta makita ang ginaobra sa Diyos sa kabuhi ta, gano kita kung ang mga prayers naton wala ginasabat or wala pa ginasabat. Kung mga opportunities na ginapangayo naton wala pa ginahatag. Ang healing na ginapangayo naton wala pa kakatabo, wala pa nagkaabot. Kung amo nga gyapon ng atong sitwasyon dugay na wala pagbago. Kag daw wala ka man yung tagaan sa Diyos sang sign na lapit na lang. Padayon lang, lapit na lang, mahatag rin siya. Wala siya nag-atag sang hint or any clue nga mapalakas ang atong nga loob lang. So sa muna nga mga time, dira tala mapakita kung bala may pagtuo
kita sa Diyos o kung wala. Or kung diin gitastam aton nga pagtuo. Kung wala masalig, pakita gyapon sa iya o kung hindi na. No? So, ang iba niya, mabilib ka kay sila pa yan naghahatag ultimatum sa Diyos kung may ginapangayo sila. No? Lord, kung hindi mo na ipaghatag sa akon, balaan mo lang alam. Kung hindi mo na ipaghatag ang ginapangayo o sa dugay na mauntat ko. Kung hindi mo ko pagsabton, hindi na ko magsimba-simba. Ikabilang Diyos pa ang may kinanglan sa iya. So hindi na iya pagtuo. Amo nang ginatawag nato nga, to see is to believe. Yang pagtuo ya, to believe is to see. So kung ikaw yung klase ng tao na may bakod na pagtuo sa Diyos, bisan wala mo pa nakita ang punta sining sa tanan, bisan wala ka pa pruwe ba nga ginapangapyutan, padayon ka kaya simba. No, pagina nagsalagit si Brother Marks nang ipamangkot mo. Kung ano brown na kung ano to? Manilhig. Manilhig siya. So, striking gabi niyang pagtuog makita. Evident katama sa tiya. So, mapadayon gid kita gyapon simba, mapadayon gid kita gyapon alagad bisan wala kita may makita na klaro bala nga amo ni matabo makayuhan sa atong kabuhi kung maging faithful kita. So, isa lang kabutang ang ginapangapitan mo ang pasalig sa Diyos nga basta nagpromisa ang Diyos sa imo ubrahon niya din na. No? Nagpromisa ang Diyos sa Bible ubrahon niya din na. So ang mula din na ang ginasaligan takay hambal sa Diyos. Siling sa Hebrews 10:23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. So in other words, papakuron dagit ko noong atong pagtuo. Hindi kita mag-untat sa pagtuo without wavering. Hindi mag-duwa-duwa, hindi magpatay-og, bisan ano pang matabo. No matter what you see or feel, bisan naluyahan ka pa, salig lang yapon sa Diyos. Kay ang tao, yan di na pwede yung Kristiyano ka, all the time baskog ka. May mga times kina yung maluyahan kita. Pero it doesn't mean nga maungtat ang atong pagtuo sa Diyos. Di na pwede na yapon nga luya ka, pero matuo kag yapon, paano na mapagkita nga katuo kag yapon, you continue to obey. Obey ka lang kag-submit sa instruction sa Diyos. For God is faithful. Ang Diyos na nagpromisa sa aton, He is faithful. Wala siya nagkaka-fail. If He has made a promise, He will surely fulfill it. He will do it. Amen? Yes. Pero why does it feel na kinahanglan ta pa ipakipato or kinahanglan ta pa ipakik-away ang mga butang naging promisa niya na sa aton? Di ba nagambal ang Diyos nga i-bless niya kita kung naon na siya? No? Pero nga may mga kabudlayan or may mga problema nga may mga balakit pa ginabutang ang Diyos sa aton lagyan, may mga obstacles pa. Sila ito, God will make a way. Nga kinanglan ta pa mag-agi sa Red Sea. No? Kung makaobra mo na sa dahil nga sa Red Sea, hindi pwede sa red carpet. No?
dito po sa mga budlay nga alagyan. Total, Diyos man siya, pwede na lang guro shortcut, Lord. So nga muna. Kaya ang mga promisa sa Diyos nag-demand sa aton sa pagtuo. Wala man kita ginatestingan, wala man ginatestingan na atong pagtuo kung tawhay or hapos lang ang tanan. Amen? So anyone can have faith kung wala sang pressure. Anyone can believe kung wala sang problema. Hapos na ang balon, oo ka, tuo ka sa Diyos kay tawhay ang kabuhi. No? Okay ang tanan. Pero what about sa time sa kabudlayan? Sa time nga kakaramaal ka na? Sa time nga ang imo kabuhi ka hindi mo maasikaso, hindi mo mahitso. Sa time nga ka-imposible, masalig ka pabalagyapon sa Diyos. So ang Diyos nagapasalig sa aton sang victory. Pero kinahanglan tagidyapon ubrahon ang aton nga part. Kinahanglan tagidyapon mag-obey step by step. Kinahanglan tagidyapon aton bangon ang mga kabudlayan. So, subo nga aga makadto kita sa time kung din ang Israel nakasulod na sila sa promised land pero wala pa sila nagpangabuhi according sa promisa sa Diyos sa ila. Ara na sila sa promised land, ara na sila sa land of Canaan, pero wala pa nila nasakop, wala pa nila na-possess, nakasulod pa lang sila sa entrance. So wala pa nila na-enjoy ang blessings ng Diyos sa ila, kay may mga kontra pa sila nga kinanglan nila tubangon. Kinanglan nila i-conquer. May mga away pa sila nga kinanglan nila daugon. Kag ang una nga syudad nga kinanglan nila i-conquer was Jericho. So Jericho, isa ni kadako kag mabakod nga syudad. Kag ang mga pader, grabe katag-as kayo. Daw pader sa Great Wall siya. So grabe katag-as, kag grabe kadamol. So in other words, wala din corrupt. No? Hindi siya yung ghost project. Kay kumplito ang kabilya. So grabe kabakod sa depensa sa siyudad sa Jericho. So, hindi mo basta-basta maguba, hindi mo basta-basta masulod, hindi mo basta-basta maakyat bahay. Kay kataas, kadako, kabakod sa pagubras nila ng pader. So muna ang una nga siyudad nga kinahanglan nila tubangon. Kaya ang Jericho ara gina siya sa entrance ng promised land. So kung hindi nila mapierde ang Jericho, hindi nila ma-penetrate ang ibang mga syudad sa sulod sa Canaan. Kag wala labot sa pader nga tamaan kabakod, may mga tao pagit sila nga ready to fight. Kung silingon ang ilang depensa, tamaan git kabakod, hindi basta-basta. So kung ila lang tawon, wala git sila padaog sa taga Jericho. Kaya din sila nagaling niya sa mga tents, sa ilo-sailog, wala sila ilang lugar. So wala git ya tsansa nga mapierde nila ang Jericho. Kung sa ila lang git kusog, imposible tama. Pero kaya ang Diyos nagpromisa sa ila a long time ago pa nga ang land of Canaan para sa ila, ginreserba para sa ila. Ang mula nagaling kinanglan nila at tubangon nanay ang mga taong ara sa Jericho. So, buksan natin ang Bible sa Joshua 6 verses 1 to 20. Joshua 6, 1 to 20. So, natawon na kung ano ilang inubra, kung nagsalig bala sila or kung nag-obey bala sila. Bisan daw ka imposible
6. So let's all stand and let's read the Word of God. Joshua 6 verse 1. Now Jericho was straitly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty man of valor. And you shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thus shalt thou do 6 days. And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns, and the 7th day you shall compass the city 7 times, and the priests shall blow with the trumpets. And it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him. And Joshua the son of Nun called the priests and said unto them, Take up the ark of the covenant, and let 7 priests bear 7 trumpets of ram's horns before the ark of the Lord. And he said unto the people, Pass on and compass the city, and let him that is armed pass on before the ark of the Lord. And it came to pass, when Joshua had spoken unto the people, that the 7 priests bearing the 7 trumpets of ram's horns passed on before the Lord, and blew the trumpets, and the ark of the covenant of the Lord followed them. And the armed men went before the priests that blew with the trumpets, and the rearward came after the ark, the priests going on and blowing with the trumpets. And Joshua had commanded the people, saying, You shall not shout nor make any noise with your voice, neither shall any word proceed out of your mouth, until the day I bid you shout, then you shall you shout. So the ark of the Lord compassed the city, going about it once, and they came into the camp and lodged in the camp. And Joshua rose early in the morning, and the priests took up the ark of the Lord. And 7 priests, bearing 7 trumpets of ram's horns before the ark of the Lord, went on continually and blew with the trumpets. And the armed men went before them, but the rearward came after the ark of the Lord, the priests going on and blowing with the trumpets. And the 2nd day they compassed the city once and returned into the camp, so they did 6 days. And it came to pass on the 7th day that they rose early about the dawning of the day, and compassed the city after the same manner 7 times. Only on that day they compassed the city 7 times. And it came to pass at the 7th time, when the priests blew with the trumpets, Joshua said unto the people, Shout, for the Lord hath given you the city. And the city shall be accursed, even it and all that are therein, to the Lord. Only Rahab the harlot shall live, she and all that are with her in the house, because she hid the messengers that we sent. And ye in any wise keep yourselves from the accursed thing, lest you make yourselves accursed when you take of the accursed thing, and make the camp of Israel accursed and trouble it. But all the silver and gold and vessels of brass and iron are consecrated unto the Lord. They shall come into the treasury of the Lord. So the people shouted when the priests blew with the trumpets. And it came to pass, when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. So let's all pray. Lord Jesus, thank you, Lord, sa imong pulong sa subong aga. Thank you, Jesus, sa sining chance na makapahulong kami sa inyong presensya, ka makapamati liwat sa imong mensahe.
Lord, we pray that you guide me as I deliver your word. And Lord, kabay pa ini magtandog sa kada isa na nagpamati. God, Lord Jesus, kabay pa ini mag-encourage sa amon to be more faithful and to be more obedient sa imo, Jesus. We bless everyone, Lord, as we bless your name, as we lift up your name sa sinigang God. Thank you, Jesus, for everything. And this we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Please take your seats. So, ang title sa ating message subong is When You Can't See, Trust God. When you can't see, trust God. So, after napatay si Moses, si Joshua ang nagulos nga leader sa Israel. Kagadi kita sa time na i-claim na nila ang gipromisa sa Diyos sa ilang uta. Kag ini nga promisa, pila na 100 of years ang naglabay. Halin pa sa time ni Abraham, Isaac, Jacob, sa mga kabataan ni Jacob na naging 12 tribes of Israel. And nagstay pa sila more than 400 years sa Egypt, naging slaves pa to sila. Pagtapos nila, ipagawa sila ni Moses, naglibot-libot pa sila sa wilderness for another 40 years. So wala pa sila kalabot sa promised land. Naging promisa ng Diyos sa time pa ni Abraham. So, pila na ka-years, 100 of years ang naglabay. Kagkaroon pa lang sila nakasulod sa promised land. Pila na ka-generations ang naglikan. Antes nagabot ang impromisa sa Diyos. Karon kinanglan pa nila mamwersa para makuha ang ina nga promisa. So, mumana sa atong kabuhi, kung ang Diyos mapromisa, hindi na iya agad-agad. Sometimes it takes time. May mga delays. May mga trials pa antes matabo. So nga aamuna ang paagi sa Diyos. Nga kinanglan pa magpadugay. Sometimes, not all the time, kay may araman sa batang Diyos, is ang insigida. So nga, is ang kalawig kay Abraham ni sa mga Israelites, pila pa ka generations, hundreds of years. Kay, ginapreparar pakita sa Diyos. No? Ginapakusog niya paanay aton nga pagtuo sa iya. Kaya ginatuduan niya kita nga magsaligid sa iya. Tandaan tagid, kung ang Diyos na promisa, bisan ano pa nakadugay, matabo kita in His perfect timing. So sa verse 1 sa ating nga ginbasa, ang Jericho nag-lockdown. No? Wala sa may makagwa, sulod sa Jericho. Kaya kita nila ang mga Israelites, harap na sa gwa, nagbantay. For sure, napatian nila kung paano i-deliver sa Diyos ang Israel. Halip pa sa Egypt, paano sila naging proteksyonan sa mga plagues, naging padala sa Diyos, pakadto sa Red Sea, paano sila naging tagaan sa lagyan ng Diyos sa Red Sea, paano sila nakasurvive sa wilderness. So somehow gitulbaan ang taga Jericho, amo na nga nanarado gid sila. So sa verse 2, and the Lord said unto Joshua, See, I have given into thy hand Jericho, and the king thereof, and the mighty man of valor. Ang bal sa Diyos kay Joshua, ginhatag ko na nasa imo ang Jericho. Upod sa ilang mga hari, kagtanan ng mga baskong nilang mga ngaway. So, wala pa sila sugod away, ara pala sila sa gwa sa Jericho,
may assurance na si Joshua na sigurado ng inyong pagdaog. No, bisan daw ka-imposible, imagine na ito ng pader sa Jericho taas. Pero ang bal sa Diyos, okay na ni ang Jericho, inyo na ni. Okay? Hinahatag ko na ni sa inyo kamot. Wala sa nag-aambal, ihatag ko sa inyo. Hamba na, I have given into thy hand, Jericho. Ginhatag ko na ni sa inyo. So may mga butang galing na ginhatag na sa aton sang Diyos. Kinahanglan ta na lang i-claim. Paano ta na i-claim? Paagi sa pag-obey natin sa instruction sang Diyos. Kahit gitagaan, hindi sila paagi instruction kung paano na mapatumba ang pader sa Jericho. So instruction sa Diyos sa mga Israelites nga magmarcha sila palibot sa Jericho once a day for 6 days. Once a day. Daw resita na. Kag maset sila 7 kapare nga magbitbit sa mga trompeta sa tubang sa Ark of the Covenant. So kita niyo ang Ark of the Covenant, may special din siya nga lugar sa ilang away. Kaya man, ang Ark of the Covenant ang nag-represent sa presensya sa Diyos. So aragin sa permi sa tunga, aragin sa permi sa sentro sa ilang away. Ang muna sa ato, hindi natin pag-iset aside ang worship, ang presensya sa Diyos. Always it natin i-lift up ang presensya sa Diyos sa aton nga tunga. Kaya muna aton nga paagi para kita magdaog sa aton mga away. So sa ikapitong adlaw, mamarcha sila liwat palibot sa Jericho, pero sa ikapito, 7 times man sila maglibot. So, ang first 6 days, once a day lang sila maglibot. So, okay. Sa ikapitong adlaw, 7 times na. Medyo makapoy-apoy. Kag kung mabatian nila ang lawig nga hunis ng trumpeta, amuna ang pagsinggit nila, tudo-tudo. Kaya ang pader sa Jericho, matumba. Kag pwede na sila rin ka-atake. So, ano ng instructions ng Diyos, no? Specific in terms kung paano ubrahon ng mga bagay-bagay. So, kinanglan sa tao, mag-obey man step by step. Hindi kita pwede kapag gusto nga pwede maniguro, no? So, kinanglan natin, mag-obey, mag-submit sa instruction, kag mag-consulta, di-permit sa mga sa Bible, kag sa mga tao nga nag-guide sa aton pagtuon sa Bible. So, ginrelay ni Joshua sa mga tao ang instructions ng Diyos. So, ginpapreparar niya sa mga pare ang Ark of the Covenant, kag ang 7 nga mga pare na magbit-bit sa mga trumpets. So, verse 10, and Joshua had commanded the people, saying, you shall not shout, nor make any noise with your voice, neither shall any word proceed out of your mouth, until the day I bid you shout, then you shall shout. So for 6 days, nagmarcha sila sa palibot sa Jericho, nga wala gid tingog-tingog. For 6 days, hindi pwede ka singgit, hindi pwede ka hambal bisan isa ka word. You shall neither shall any word proceed out of your mouth. So, hapos budlay. So, kung lang kaunta, hapos na. Ipos ka man lang, no? Kaya-kaya. Pero kung miskan sa classroom lang galing nga setting, no? Habalo sa teacher nga, okay, kisya, mang lista ka talking nga. Wala pa matapos ang isang oras sa puno ng listahan sa talking. Kay hindi siya po sa brahon. So, ang muna ang obedience nagakinahanglan sa disiplina. So,
kung ano ang ginahambal, kung ano ang ginasugo, bisan ano pa kasimple, pamatsyag na simple. Kung usually ina-underestimate ang mga simple ng mga butang, ang simple ng mga sugo. Pero kung amo na ang instruction, sundon, tagi dapat ginaton, patihon. So, ginsunod sa Israelites ang sugo sa Diyos. So, ang ibang siguro sa ilan nagamarcha lang, pero kapag minsan, nga ano yung nabrata man, stunayhan, no? Marcha man nabrata. Katako sa bader nga itong nga ipatumbaw. So, ma-work ni ayhan atong inobra. Pero sige lang sila yapon, padayon lang sila yapon, kaya mo na ang sugo sa Diyos. So, posible din nga may iban sila dito nga gaubra lang, pero may gadawt, somehow gadawt, kay first time to nila mauobrahon. Kagamugin na yung human nature, not to see is to believe. Pero ang importante dito sa ilang inobra, kay nagpadayon sila yapon, they kept on going. Gin-obey nila ang instruction sa ila sa Diyos. So ang mga kontra nila guro, kakadlaw man sila, ano man yung inobra nila sa buwa man. Yung si Stevie, ito sa ipos mga tarso, wala na sila guro mapinsaran na ano nang ritual nila inobra. So naglabay ang unang adlaw, ikaduwa, ikatatlo, sa ika-anom, tapos nilang libot sa Jericho once a day. Kag sa ikapitong adlaw, sa natapos na nila libot ang Jericho 7 times. So may verse 16, and it came to pass at the 7th time, when the priests blew with the trumpets, Joshua said unto the people, shout, for the Lord hath given you the city. So for 7 days, naging obedient sila sa Diyos. For 7 days, nga sige lang sila ubra sa liwat-liwat sa mga obra sa Diyos sa ila. No? Bisan wala may nagabago sa ilang sitwasyon. 7 days na among yapon ang pader taas yapon na o. Ang pader sa Jericho bakod yapon. Pero ang ilang obedience sa Diyos, ang kada adlaw mawala sila nag-give up, ang kada adlaw nga nag-obey lang sila sa Diyos, no, bisan liwat-liwat ang ilang ginahimo, it was an act of surrender sa Diyos. Kag ginpakita nila nga nagsalig gid sila sa Diyos, bisan daw wala may nagkakatabo sa ilang sitwasyon. So, kita, pila ginayahan sa aton ang mapadayon alagad sa Diyos, biskan daw wala may kakatabo. Nga simingli daw ang mga yapon na akong nabuhay, daw dugay ako kasimba. Ambal sa Diyos, unahon ko lang siya. Tapos, ang mga yapon na akong halin sa sugo daw. Tapos ang banyak, all these things shall be added unto you. Hindi na kung all these things man. Doon ka bigat yan. Kung kisa kin-provide na sa Diyos, galing kisa may mga ginaobraman na walang konsekwensya man sa aton ng mga actions, mga wrong decisions. So kung hindi ka pa na makita ang promisa sa Diyos, mapadayon pa pala kita. Alagad siya. Kung pila ay han sa aton ang nag-give up on the 6th day. Kung sugo sa Diyos nga magmarcha ka mo 7 days, pero sa ikanong adlaw na naluyahan ka na, grabe na kung kamarcha, wala igyapon ba? 6 days na. Tapos, natamong patit ng Jericho daw, bisan crack daw, wala daw. Biskan tayo gamay, wala daw. Siguro linog pa rin makaguba sa pader. So, daw wala iyo, no? Kung sa aton pa nga mga experience daw dugay na kita simba-simba,
Do wala gid progress, do wala gid resulta, do wala pa nag-abot ang blessings ng Diyos. Tapos may mga tao pa sa palibot naton nga mayaguta sa aton. Ang balon ta nga anong sa kaya simba-simba man. Kung nag-abroad ka guro, kung granon ka pa, dugay na nag-asinso. Kapag na Thailand ka pa guro. Kaya na pa, ano na? Pa-rhino? Ano na kanya? Pa-transplant? So, amo na ang mga challenges nato nga kinahanglan naton patindugon ang aton pagtuo sa amo na ang mga tiun. Kag kita niyo ang paagi sang Diyos siya, hindi may sindihan sang tao. Kaya masimba ka sa Diyos, managan ka sa Diyos, unaon mo lang sa kuno, kag i-ground ang iyang righteousness. Tapos ang tanan kung ang kinahanglan ihatag yan. Paano naman? No? Do ka hindi magsulod sa ating imagination kung paano na-ground sa Diyos. Paano ka na mag-successful, simba ka na, tapos successful ka na. So muna ang hindi maintindihan sa tao. Why? Because His ways are not our ways. Isaiah 55, 8-9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So hindi tayo malapot ang pinsar sa Diyos. Pag ang iya mapaagi, hindi ko na kung isa maintindihan. So saan o tagit bala makuha ang atong nga reward? Ang mga rin promisa sa Diyos sa Bible. Wala kakabalo. Kag wala sa aton sa may nakabalo. Maybe lapit na lang. Who knows? Well, only God knows. Silingan sa iban, malayo na, malayo pa, pero malayo na. Layo pa, pero layo naman mo na journey sa Diyos. Lawig naman of danay nyo ni Jesus. Damo ka na na-invest sa langit. So, padayon lang obey sa Diyos, no? Padayon ka lang maging faithful sa Diyos. Wala ka kabalo ba siya, ala ka na sa 7th day. Remember, sa 7th day, hindi ka lang kaisa maglibot sa Jericho. Kapito ka pa maglibot 7 times. Sa last day, muna pinakakapoy. Basi, wala ka kabalo, nakaanong ka na libot sa ikapitong adlaw. Isa na lang. Di, mag-give up ka pa sa siya. Last na lang, gid. Kaya mo na. So, I know, makapoy. Makapoy ang pangabuhi. Biskan wala ka pa gani sa Diyos, wala ka pa sa church, kapoy na. Kung may kung alagaron mang Diyos, may responsibilidad kapag hindi unahon mong iya sa Diyos. Kalimtan mong i-move, no? Maging selfless kita. So, makapoy pero kay amo na. Especially kung lapit ka na sa finish line, makapoy na. Pero silingan sa Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So padayon na kita because we are on the right track. So ano natabo
sa ikapito kadlaw sa Joshua 6:20 sa verse 20. So the people shouted when the priests blew with the trumpets. And it came to pass when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. So sa naghuni ang mga trumpeta, kag nagsinggit sila tutudo na natabo, natumba ang walls ng Jericho. Flat. Imagine, ang mabakod nga pader naging flat. Not because of human strength. Hindi tungod sa pwersa sa tao, hindi tungod sa kaalam sa tao, not even a weapon. Wala sila armas na ginamit. So natumba ang wall of Jericho because of the power of God. And because naging faithful ang mga tao siya, kag nag-obey ang mga tao siya. So munang pwede mahimo sa aton nga obedience. Ang Diyos mapagwa niyang iya gahom kung ang tao nagasunod sa iya. Ang tao nagasubmit sa iya mga instructions. Bisan pa kasi hindi kami maintindihan nga agi na paubra sa aton sa Diyos ang isa kabutan. Bisan pa kasi hindi ka makita kung para sa ano na ang ginapaubra niya sa aton. Nga kinanglan naton magtutong sa Diyos. Nga kasing bagay kitabi 3 oras. May Sunday school pa, may afternoon class pa, pagkapoy pa. Pwede mo pa natani tulog-tulog ang hapon. Pwede mo pa natani mga extra income, no? Panginyadi, ngita sa extra sideline. Nga makatugit siya kami ngawan, stranger ba? Pwede mo na sa mga ikaw, bro. No? Wala man sa paon, wala man sa sweldo. Ang music na ma-practice ka na sa mundo. Ang mga Sunday school teachers, mapulaw Saturday night, ma-prepare sa lessons para sa Sunday. Wala man na may nagasugo sa ila, ay isugo tama. Hindi kayo makakagulo na sila yan kung gusto nila magpapatudlo. Pero ilan na niya nag-agree sila. So nga kasi hindi kita may pangabudlay sa bisyo sa Diyos. No, pwede man lang hindi. So siling sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. So when you can't see, trust God. Kung hindi ka maintindihan, salit kita sa Diyos. Kung hindi ka makita ang picture, ang whole picture, salit lang kita sa Diyos. Kaya ang gahong sa Diyos ma-activate when we fully obey and trust Him, even in what we cannot see. Kaya bisan si Jesus mismo nag-remind sa aton nga unahon naging anay ipakita aton nga pagtuo sa iya antes niya ihatag ang reward. Before ta makuha all these things na kinahanglan niya. Kaya antes na tumba ang wall of Jericho, ginpakita nila na yung ilang pagtuo. Ginpakita na nila ilang obedience. So una gina na yung faith and taste ng victory. Una na ang faith and taste ng reward. Faith and taste ng blessing. Again, ang blessings ng Diyos maabot kung faithful kita. Blessings
follow faithfulness. Amen. So as I close, tandaan natin ang Jericho was only the beginning. Pati daw pa lang to sa Diyos sa Israelites. Pagkatamo pa na sila sa mga syudad nga ginaway sa sulod sa promised land. Kada syudad may lain-lain ang mga challenges. Pero ang Jericho nagatudlo sa aton nga kinahanglan lagi una maging faithful. Kinahanglan maging obedient sa Diyos antes ang victory or antes ang aton nga pagtaog. Kaya experience in Israel sa Jericho, hindi pa ito kabuuan sa promesa sa Diyos sa ila. Ara pa lang sila sa entrance ng promised land. So, man ang blessings ng Diyos sa atin, nag-aabot na siya amat-amat. Step by step. Hindi siya all at once na padalaan niya kada bugas. Isa ka building. O, bilog na promisa o sa imo. Tigaan na. So, kabay pa nga ini nga mensahe nag-encourage sa aton, no, to walk by faith and not by sight. So, padayon kita, let's keep on marching, let's keep on moving forward, let's keep on trusting God even when we can't see. Amen? Thank you, Jesus. God bless everyone. All worship.